Grabe guys yung presyo ng mga Microsoft Surface, diba? Depende pa yun sa configuration na pipiliin natin. Tapos, dito sa Philippines, medyo mahirap or challenge talaga makahanap ng trusted reseller ng Microsoft Surface. Mabuti na lang itong Chewy, merong ganito. Ito yung kanilang Highten Max na for less than 19,000 pesos, meron na tayong budget-friendly Microsoft Surface. 2-in-1 pa kasi pwede natin itong gawing laptop at mamaya-maya ide-demo ko sa inyo after ko ipakita sa inyo yung maikling mensahe mula sa ating sponsor, ang EcoFlow. Kung gusto mo ng electricity or power backup sa bahay nyo, magagamit sa mga outdoor activities nyo at marami pang iba, hindi pwedeng wala ka nitong bagong Delta 2 Max power station ng EcoFlow. Ito pala yung laman ng box. Meron tayong cables dito, DC5521 to DC5525 cable at car charger at yung main AC charging cable plus meron documentation. At ito na guys, yung Delta 2 Max. Dito sa harap, meron tayong dalawang USB-C ports na hanggang 100 watts yung charging speed. Meron din dalawang fast charging na USB-A na 18 watts at dalawang USB-A 12 watts naman yung charging speed. Dito din natin makikita sa harap yung display para sa status ng power station natin kung saan makikita natin yung percentage pati na rin yung input-output wattage. Sa likod, may 4 na AC ports tayo, car charger port, at ports for charging sa solar at Xstream. Aabot ng 2,400 watts guys yung AC output nito at kaya nito mag-charge ng up to 13 devices at once. At meron pa tong X-Boost na aabot ng 3,100 watts. So in short, pwede itong mag-power ng ating TV, plancha, walking pad, electric fan, laptop, mga cellphone, electric stove, at marami pang iba. Kahit yung coffee maker namin o rice cooker, trinay namin dito guys. At imagine niyo, kayang-kaya nating magluto sa mga appliances na to kahit pa nasa labas tayo nagka-camping. Ito ring Delta 2 Max ang world's fastest AC plus solar recharging. Kapag charge natin siya sa AC, 0 to 80% 68 minutes lang. Pero kapag AC plus solar recharging, 1 hour lang fully charged na yung power station na to. Meron din tong EcoFlow app na kung saan makikita natin kung ilang percentage na lang yung natitira sa ating power station at nung kanyang temperature. Magtatagal din guys sa atin itong Delta 2 Max dahil meron tong 3,000 na charge cycles dahil sa upgraded LFP battery. Pwede nyo mabili dyan sa link sa description box sa baba itong EcoFlow Delta 2 Max at pwede nyo gamitin yung code na lilito ngayon sa screen para sa discount. Okay, so balik tayo dito sa Chewy Highten Max. Pakita ko muna sa inyo yung presyo. So upon making this video guys, ang presyo ng Highten Max ay 18,653.88. Pero kung sasamahan natin ang keyboard, magiging 19,823.40. Kapag Highten Max plus stylus naman, 20,408.16 yung presyo. Pero kung Highten Max plus keyboard plus stylus, 21,577.69 yung presyo. Okay, so pakita ko sa inyo guys yung pinadala sa akin ng Chewy. So tinanggal ko na sa box para mas madali yung unboxing natin. So ang pinadala nila sa akin ay yung Highten Max plus keyboard plus stylus para may pakita ko sa inyo lahat. So ito yung laman ng box. Maliban doon sa ating Highten Max, meron tayong separate na box para sa kanyang charger. Yan. Yan ang charger niya. So itong Highten Max ay pwede na nating ma-charge via USB-C. Yan. Mabuti na lang. Tapos ito yung kanyang stylus. Same pa rin to dun sa ibang mga Chewy na naipakita ko sa inyo before. Same na same lang yan. Pero mamaya, bigyan ko rin kayo ng maikling test. At ito yung box ng kanyang keyboard. Okay? So, pakita ko sa inyo yung keyboard. Okay, so ito guys yung kanyang magnetic keyboard. Ang maganda rito guys, hindi na to nakakailangan ng battery, hindi na to kailangan i-charge. Kapag i-connect natin to via Pogo pins, pwede na natin gamitin. At maya-maya papakita ko sa inyo kung ano yung pwede nating expect dito sa keyboard ng Highten Max. Pero maliban dito guys, may kasama pa to na back cover at stand na rin. Kaya pakita ko sa inyo kung paano ito gumagana. Okay, so pakita ko sa inyo ngayon guys kung paano sineset up yung kanyang quick stand at yung kanyang magnetic keyboard.
Well, napakasimple lang naman ito, pero may kakaiba lang kasi sa kanya kaya gusto kong turo sa inyo. So, basically, yung kanyang quick stand ay i-align lang natin doon sa may camera module sa likod. At tapos na. Lalapat na siya, didikit na. At hindi yan madaling matanggal kasi nga maano yung magnet niya. Strong naman. Pero usually guys, kapag meron tayong quick stand sa ating tablet, ang ginagawa natin, dito natin binubuksan sa may ibaba. So gawin natin nandito sa Hi10 Max, tingnan natin ang mangyayari. Open ko. At kita nyo, mag-slide na yung ating back cover. Kasi yung malaking part ng kanyang magnet ay nandito sa may ibabang part. Okay? So, ang kailangan natin gawin para maitayo natin yung ating Hi10 Max gamit ng kanyang quick stand ay bubuksan dito sa may itaas. Okay? Pag ganyan. Ganyan siya. Baliktad siya. Pwede na natin siyang itayo. At same thing dun sa ating wireless keyboard. Kailangan lang natin siyang ilapat kung saan ang magkoconnect yan. At pwede na nating gamitin. Ganun lang kasimple. Okay guys, itong Chewy Hi10 Max, medyo may kabigatan lang siya talaga kasi 780 grams yung weight nito. Hi10 Max pa lang pero kapag sinamahan natin ng back cover plus yung kanyang keyboard, madadagdagan ng 280 grams yung weight niya. So, hindi siya kagaya ng mga typical Android tablet na magaan lang, ganyan. Pero ito, medyo mabigat talaga. Ngayon, yung kapal or nipis nitong Hi10 Max guys ay 9mm. Pwede na sana Okay na sa akin yung ganyang kapal. Pero sana hindi naman 780 grams yung weight. Kasi kung gagamitin natin talaga to as tablet, mas maganda kung comfortable tayo na gamitin to ng matagal-tagal. Pero kung 780 grams, madali tayong makangawit dito. Pero size-wise, kasyang-kasya to guys sa bag natin. At kung hindi natin consider yung weight, kagaya na sinabi ko kanina, comfortable talaga siya dalhin kapag magka-travel tayo. Ngayon, pagdating sa ports dito sa may left side, may makikita tayong dalawang USB-C na pwede sa file transfer, sa pag-charge, at sa display. At speaking of display, meron pa tayong nakaseparate na micro HDMI port. Sa may right side naman, meron tayong isang USB-A 3.2 na port at audio jack. Ngayon, pagdating sa connectivity guys, itong Hi10 Max ay naka-Bluetooth 5.2 na tapos Wi-Fi 6. Tapos guys, kapag naka-landscape po tayo, kagaya niyan, meron tayong makikita dito na speaker, magkabila yan. So, ano naman siya, immersive naman yung sound kasi nga left and right. Pero pagdating sa quality ng sound ng Chewy Hi10 Max, wag tayo masyadong mag-expect na sobrang ganda ng tunog. Tama-tama lang siya. Hindi siya ganun ka-crispy, alam niyo yun, hindi ganun kalinaw. Pero pwede na. At sa loob ng kanyang top bezel, makikita natin yung front-facing camera na 5 megapixels. At pagdating sa quality guys, makakapag-record tayo dito ng up to 1440p 30 fps. Pero pagdating sa mismong quality, well, pang webcam talaga. Kasi ang soft nung itsura natin dito, hindi ganun ka-sharp. Pero pwede na, para sa mga video conference, basta maganda yung ilaw natin, yung lighting natin sa pinagpupwestuhan natin ito. Okay na rin. Ano masasabi nyo? Ngayon, pag-usapan natin guys, itong magnetic keyboard. Unahin natin yung trackpad. Hindi ganun kalaki yung trackpad niya. Pero para sa akin, sakto naman, kasyang-kasya yung 4 fingers ko para sa gestures. At pagdating sa scrolling sa mga contents, kagaya sa web browsing, wala naman akong na-experience na kahit anong issue. Napaka-smooth naman overall. At kahit mag-zoom in or mag-zoom out tayo na gesture dito, walang problema. Walang ghosting na nangyari or ghost touch na nangyayari. Very accurate naman. Ngayon, pagdating dito sa kanyang magnetic keyboard, 3 level yung ating backlight dito. So, goods yun. At least kahit madilim environment, maasahan natin tong keyboard. Leather yung feels nung ibabaw na part. Tapos, satin naman yung texture sa ilalim. Malambot pero madaling malagyan ng alikabok. Pwede ding baguhin yung alignment ng ating keyboard kapag nakakabit na sa ating Hi10 Max. Pwedeng flat na flat siya or pwede nating itaas ng kaunti para mas maging comfortable yung pagta-type. Maganda naman yung key travel, tactile naman, satisfying mag-type dito. Parang ano talaga, parang laptop keyboard.
Ngayon, sa typing test, sa unang test na ginawa ko, 47 words per minute yung naging result. Pero sa pangalawang test, 49 words per minute naman yung naging result. So, ibig sabihin, habang tumatagal yung paggamit, mas naging comfortable tayo dito sa pagka-type sa magnetic keyboard ng Highten Max. Ngayon, itong Highten Max ay merong 36 watt-hour na battery capacity at sa experience ko, mga 4 to 5 hours yung tinatagal niya sa akin sa isang charge. Depende yun depende sa ginagawa natin kasi yung ginawa ko nun, medyo basic talaga. Ano lang, web browsing lang, YouTube, ganun. So, 4 to 5 hours. At kung medyo mabigat pa gagawin natin, syempre, mas, mas maikli pa doon yung screen on time na maasahan natin dito. Pero pwede naman natin itong gamitin habang naka-charge sa adapter niya or sa power bank. Ngayon, pagdating naman sa performance guys, itong Chewy Highten Max ay naka-Intel N100 12th Gen, 12GB LPDDR5, 4000 MHz yung kanyang RAM, 512GB SSD naman yung kanyang storage, at syempre naka-Windows 11 na tayo dito. So para magka-idea kayo guys sa performance nitong ating Chewy Highten Max, ito yung kanyang score sa Geekbench. 1145 yung kanyang single core score, tapos 3180 naman yung multi-core score. So talagang entry level lang yung may expect nating performance dito sa Highten Max. Pwede na siya sa mga word processing, Excel, PowerPoint, ganun. Very basic na photo tsaka video editing. Pero huwag na tayo mag-expect ng higit pa doon kasi hindi talaga performer yung Intel N100. Ngayon, pagdating sa speed niya sa pag-browse sa internet, ito naman yung nakuha nating score dito sa speedometer, 10.5. So again, entry level lang talaga yung speed ng kanyang internet kahit pa naka Wi-Fi 6 tayo dito. Ngayon, pagdating sa gaming guys, ay hindi ko na marirecommend tong Highten Max kasi makikita nyo, struggle talaga siya dito sa asphalt na game. So, napakagaan na lang nito para sa isang Windows PC pero struggle talaga para sa kanya. Isa pa sa napansin ko dito sa Highten Max, ang bagal nung pag-wake niya. Kapag i-open natin siya gamit yung keyboard, ang tagal. Pag i-open natin siya gamit yung button or power button, ang tagal din bago mag-wake. So, talagang basic na basic yung performance niya. Kung kaya natin yung mga ganong downside nitong Chewy Highten Max, okay na sa atin kasi less than 19,000 pesos naman yung presyo. So, justified naman siya. Ngayon, pagdating sa display, meron tayong 12.96 IPS LCD, 3K yung resolution, 60Hz yung ating refresh rate, 3:2 yung ating aspect ratio, at 430 nits naman yung ating peak brightness. So makikita nyo guys yung bezels nitong Highten Max na hindi talaga 100% proportion kasi makikita niyo mas makapal yung sa taas, mas makapal yung dito sa baba compare dito sa dalawang gilid. So makakasanay naman natin siya pag tumagal pero ayun lang, hindi talaga siya pantay. At kung medyo picky tayo sa ganyang part ng ating tablet, baka hindi natin magustuhan ng tablet na to. Pero pagdating sa responsiveness ng kanyang display, okay naman guys. Makikita nyo ngayon, pag nag-scroll ako dito sa browser, walang problema. Nag-response naman siya ng tama. Tapos, pag nag-zoom in tayo, nag-zoom out tayo, wala ding issue. So, okay yung display niya. Hindi lang talaga siya color accurate. So, if ever na plano natin itong gamitin sa digital artwork, ganyan, o kaya sa photo editing, hindi magiging reliable yung kulay na makikita natin dito. Okay, so, in-unbox natin guys yung kanyang stylus. So, try natin kung may improvement yung latency dito sa Highten Max. So, open ko lang ngayon yung ating Paint. Ito yung keyboard niya kapag magta-type tayo. So, responsive naman. Okay, so, zoom in natin ng kaunti. Yan. Yan. Okay naman siya guys. Maganda yung niya, latency ngayon, hindi ganun kalaki. Mukhang mag-enjoy dito yung mga may planong mag-drawing. May latency pa rin. Don't get me wrong guys May latency pa rin. Obvious pa rin actually. Pero compared dun sa previous na mga Chewy touchscreens na na-review natin previously,
parang ito yung may pinakamababang latency. Kaya lakihan natin yung brush para mas makita nyo. Ayan, may latency pa rin, di ba? Ayan o. Makikita nyo, oops, diba? Makikita nyo may ghost touch pa rin. Ayan o. Ayan o. Nawawala. Yun o. So, meron pa rin, guys. Meron pa rin. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, mas mababa to compared before. So, tingnan natin ngayon kung meron siyang palm rejection. So, papatong ko lang ang kamay ko dito. Okay. So, ano muna natin? Clear natin to. File new. Don't save. So, tingnan natin kung may palm rejection. Wala, guys. Ayan. Walang palm rejection. Kaya tumaas yung brightness natin. Ayan. So, isa pa. Patong ko. Tapos, at least, gumagana pa rin siya. Kahit na nakapatong yung palm natin. Yun nga lang. Ayan. Wala siyang palm rejection. So, kapag mag-digital artwork tayo dito, pwedeng-pwede, mas mababa yung latency dito sa Hi10 Max. Pero bili tayo nung, hindi ko alam yung tawag, pero may ginagamit yung mga nagdo-drawing sa mga tablet na parang tela na nilalagay dito sa kanilang palm para hindi nasusulatan yung dinodrawing nila. Anyway, so, nakuha nyo naman siguro yung point ko. So, overall guys, itong Chewy Hi10 Max, para sa inyo ba sulit siya for less than 19,000 pesos? Kasi meron tayong budget-friendly Microsoft Surface sa katauhan nitong Hi10 Max. Pero syempre, pagdating sa performance, gaya nung pinakita ko sa inyo kanina, hindi siya ganun ka-reliable. Hindi siya ganun kabilis. Basic na basic yung pwede natin magawa dito. Web browsing, check. Word processing, check. Basic photo editing, check. Digital artwork, check. Pero again, basic lang. Okay? Pero at least guys, mura lang siya. So, pag-comment dyan sa baba ko ano masasabi nyo dito sa Chewy Hi10 Max at kung bibili nyo ba to. At kung hindi man, sabihin nyo na rin yung dahilan dyan sa baba. So, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.